Away sa loob ng Uniteam, kinumpirma na ni Senator Amy Marcos. Yun ang ganap mga kakotsero dito ngayon sa pag-uusapan natin ngayon. May nilabas kasing balita si One News. Okay? At nitong nakaraan kapag pinag-uusapan yung kung may lamat ba ang Uniteam, palagi kong sinasabi sa inyo, 3 lang ang pwede magsalita dyan. Si Presidente, si VP at saka si Senator Amy. Dahil sila lang naman talaga ang bumuo ng Uniteam. Pero it seems mga kakotsero, yung mga kaalyado sa loob ng Unity mismo ang nagbabangayan. Siyempre. Okay. So ito yung sinabi ni Senator Amy. Hindi ko alam kung saan niya sinabi ito, pero ito yung nabalita sa One News. Okay. Ito yung kanyang sinabi. Ito muna yung babasahin natin bago natin basahin niya nasa gilid. Yan, no? One News yan. One News. Okay. Sabi ni Senator Amy, aminin natin na may grupo sa Duterte dati lang, na kontra sa Marcos. No, meron dong grupo sa Duterte dati, ibig sabihin siguro dating administrasyon, no? I don't know. Baka yun. May grupo sa Duterte dati na kontra sa Marcos. At may grupo sa Marcos na di kailangan ang Duterte. Yun ang nangyayari pala. Kaya may sigalot at hidwaan sa loob ng Uniteam. So meron palang 2 grupo talaga. May 2 grupo. Yung 2 grupo mga kotsero are composed of, yung una, mga grupo na panahon sa grupo ng mga Duterte na kontra sa Marcos. Yan. So may mga anti-Marcos pala talaga sa loob ng Duterte. May mga anti-Marcos na kaalyado dati kay Duterte. Hindi lang natin alam kung how far it reaches. Hindi natin alam kung ito ba ay aabot sa level ng, di ba? Hindi natin alam. Aabot ba yan sa level ni GMA o aabot ba yan sa level? Hindi natin alam. Kasi alam naman natin ang pinaka-powerful na kaalyado ngayon ni Digong, maliban kay Sen Amy, ay si GMA. So, di natin alam kung doon nanggagaling yung sinasabi ni Senator Amy na may mga grupo. Pero hindi natin alam yung grupo na yan na kontra sa Marcos. So ito, mga tao na to, itong grupo na to, from the get-go, has been anti-Marcos. So hindi natin alam kung anong klaseng impluwensya meron sila sa loob ng grupo ng mga Duterte. Let's call them DDS for lack of a better term. No? Hindi natin alam kung hanggang saan aabot yung kanilang mga impluwensya. Hindi natin alam how up they are in the And actually, I'm just thinking na hindi natin alam kung si GMA yon or mga grupo ni GMA. We don't know. We don't know anything. Pero bago po natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan dito sa ating topic for today, huwag po natin kalimutan i-shoutout ang ating mga kaibigan sa Sendwave! Mga kotsero, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas using Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Ilagay nyo yung gawa kayo na account. Ilagay nyo ba ang account details dyan. At pwede na po ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shops din sa bansa. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jared, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit sa inyong padala ng wala pong remittance fees yan mga kotsero. Kaya gamitin po si Sendwave for all of your remittance needs. Ayan. Okay, tuloy tayo. Ang sinasabi lang dito ay sa grupo ng Duterte, may mga kontra na sa Marcos dati na. At sa grupo naman doon ng mga Marcos, may mga nagsasabi na hindi na namin kailangan si Duterte. Mga kotsero, sa grupo ng mga Marcos, I don't think this came from Senator Amy. Alam naman natin, naglabas siya ng statement recently. And I don't think this is coming from the President himself. Kasi alam naman natin, ang dahilan kung bakit nanalo ang presidente ay dahil din sa suporta ng mga DDS, di ba? Yung mga hardcore DDS. Yan. So, I don't think it will be coming from him, knowing na yun, alam niya yung fact na yun. Although this gives some, medyo nagbibigay ito ng konting kalinawan sa mga nangyayari ngayong political moves at galawang
politika ng ibang mga tao, medyo malabo pa rin. Nagbigay lang kumbaga, parang konting insight lang yan. But this is true. If there's one thing that we can glean from this, or kung meron man tayo makikita dito, makukuha from this, ay may dalawang grupo talaga nag-exist na ayaw sa Uniteam. Kasi sabi ni Senator Amy, ang karamihan sa amin naninindigan kami na magkaalyado kami. Yun. So ibig sabihin, meron ding ibang grupo sa loob ng Duterte, meron ding grupo sa loob ng Marcos na naniniwala na magkakaalyado sila. Di lang personal sa pamilya na ang mithiin ay makatulong. This is medyo malabo pa rin tong statement na to. So, but it does give an indication, nagbibigay ito ng konting senyales na hindi caused o hindi si Presidente ang may sanhi ng gulo sa Uniteam. Hindi rin si VP Sara ang sanhi ng gulo sa Uniteam. Hindi rin si Senator Amy ang sanhi ng gulo sa Uniteam kasi siya rin nagsabi, karamihan sa kanila nag-agree na magkakaalyado sila. So, sino ngayon ang nanggugulo? Yung mga grupo na kontra sa Marcos at yung mga grupo na kontra kay Duterte. Dahil sila yung nag-aaway-away, nadadamay ngayon itong Uniteam. Nadadamay ngayon ang Uniteam. Actually, this is coming from the heels of itong recent na, we could call it expose. Itong recent na expose ni Spokes Harry Roque kung saan binalita niya na kumbaga meron daw plano para magtumakbong tandem si Senator Amy at si VP Sara. Panoorin natin. Tambalang Sara Duterte at Amy Marcos sa 2028. Yan pong pinalutang ni dating presidential spokesman Harry Roque sa gitna ng mainit ngayong banggaan sa politika. Tingin naman ng isang political analyst, tila humihina ngayon ang mga Duterte kasunod ng pagtanggal ng Kamara sa confidential funds ni VP Sara at kanyang pagsuko rito sa pagdinig kanina ng Senado. Nasa frontline na balita yan, Brian Basa. Sino na namang expert yan? Pa ang susunod na eleksyon, pero ngayon pa lang, mainit na ang politika. Ang dalawang dating Pangulo ng Pilipinas na sina Rodrigo Duterte at ngayon Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo parehong may issue sa Kamara na pinamumunuan ni House Speaker Martin Romualdez na pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos. Tinanggal bilang Deputy Speaker si Arroyo habang si Duterte nalagasan ng kaalyado sa PDP laban dahil sinabi niyang pinakabulok na institusyon ang Kamara. Pati ang anak niyang si Vice President Sara Duterte tinanggalan ng Kamara ng confidential funds. Ayon sa political analyst na si Ronald Llamas, hindi na ito nakakagunda. Si Ronald Llamas naman pala. Kailangan mag-read between the lines Dahil ito na pangyayaring ito. Ito na naman pinagbasihan nyo, News 5, ng expertise sa dinami-dami ng political analyst na nandiyan sa Pilipinas. Hindi ka nakapag-ahit na maayos Simpleng pag-ahit na lang, hindi pa tinapos. Kalahati lang yung naahit. Hindi naman ito nangyari kahapon. Nangyari ito last year pa di ba? Oh my God. Si former President Arroyo nung tinawag. Sorry, hindi talaga ako maka-get over. Ba't hindi niya inaayos yung pag-aahit niya? unless shadow yan. Pero, bahala na. Ni Vice President Sara Duterte si Speaker Martin na tambaluslos. Malinaw rin daw na iisa lang ang tinutumbok nito, ang kanya-kanyang interes para sa 2025 at 2028 elections. At ang nangyayari ngayong tensyon sa politika, senyales umano ng paghina ng mga Duterte. Hindi nakakapagtaka, nahihina sila dramatically. Mukhang agenda naman ng mga Duterte at ng mga Arroyo to survive beyond the midterm. No? Okay lang na maubusan sila ng tao dahil alam naman nila it's just politics. No? Bumabalik naman yan. Lampas ng midterm ay baka kung mataas pa ang ratings ni Sara Duterte, baka itong mga umalis magbalikan na. Ang tanong, na kaninong panig si Pangulong Marcos? Sa mga Duterte ba o sa kanyang pinsan? Alam mo naman si President Bongbong Marcos, conflict averse yan. Ayaw niyang sumama sa mga away.
Pero ang halos sigurado ko, itong lahat ng nangyayari ay alam niya at meron siyang kahit papano blessing. Itong pagtanggal ng hundreds of millions. May blessing? Ano may blessing? ng confidential intelligence fund kay Vice President Sara Duterte. Hindi ba nangyayari yan? Two houses, no? O lower at saka upper house, magkakaroon ng ganyang posisyon with finality nang walang blessing ng presidente. Maging ang dating taga... What do you mean? Na hindi, alam niyo mga kutsero, that is a presumption. And that is a presumption na gusto nilang ikalat. Yan yung kumbaga, ito yung gusto nilang paniwalaan nating lahat. Na hindi natanggalan ng budget sa confidential fund si VP Sara without the blessing of PBBM. Yun ang gusto nilang palabasin, na lahat ng ito ay inorchestrate ni President Bongbong Marcos at tinraidor niya si VP Sara. Alam nyo mga kutsero, yung mga ganyang salitaan, I'll take it with a grain of salt. Ibig sabihin, hindi ko masyadong bibigyan niya ng halaga. Bakit? Kasi mga kutsero, nanggaling yan sa taong galit na galit kay Presidente Bongbong Marcos at kay VP Sara Duterte. So parang ang hirap paniwalaan ng ganong klaseng statement, di ba? Ronald Llamas, special assistant yan before sa panahon ni Panot Aquino. Close na close yan kay Panot Aquino. So kapag pinakinggan natin yung sinasabi nito ni Ronald Llamas, parang naniniwala tayo sa speculation na isang chismoso. Chismis lang ba? So ganon. It cannot be, hindi natin pwedeng sabihin na nanggaling kay presidente. Bakit hindi natin pwedeng sabihin na nanggaling kay presidente? Yung utos na wag siyang tanggalan ng budget si VP Sara. Bakit? Kasi kay presidente nang galing yung 125 million na confidential funds niya noong 2022. Naalala nyo? Baka naman nakakalimutan nyo na yung contingent funds ni President Bongbong Marcos ang binigay para sa mga programs, projects, and activities ng Office of the Vice President amounting to 125 million. Yun nga, na ngayon, iniintriga nila. Nagbigay nga siya ng budget pang confidential funds noon Tapos ngayon pa siya magdadamot. Anong... Try harder, Ronald Llamas. Try harder. Ito naman, si Sal Panelo. Pagsalita at Chief Legal Advisor ni dating Pangulong Duterte, may nakikitang lamat sa UNI-team. Halata raw kasing may pumuposisyon para sa 2028 presidential elections. Obviously, Martin. Yung liderato sa Kamara, very obvious, his body language that moves na gusto nang tumakbong presidente sa 2020 is to eliminate potential rivals and allies of the perceived rivals in 2020. Kaya talagang hati-hati sila dyan. Ang Well, I would agree with that. I would agree with sa statement ito ni Sal Panelo, ni Attorney Sal Panelo, na meron drive talaga. It's obvious Obvious naman na meron talagang drive na bawasan ang kredibilidad ni VP Sara at iangat ang kredibilidad ng isang Martin Romualdez. It's very obvious. Tulad kanina, meron po CPCO, di ba? Si Presidential Communication Office, na galing sa office of the House Speaker. Ang weird Bakit? Presidential nga Presidential Communications Office. Dapat ang binababa niyong communications ay galing sa Office of the President. Tapos biglang may ganun. So weird. It's so weird. But anyway, it's very obvious. Yun talaga. And huwag natin gawing tanga ang mga Pilipino. It is what it is. Yun talaga yun. Yun ang nangyayari dyan. Nakikita natin ang galaw ni Martin Romualdez. It's very true. In 2020. Kaya talagang hati-hati sila dyan. Ang dati namang presidential spokesperson na si Harry Roque, dinepensahan ng confidential funds ni VP Sara. Pinalakpakan pa ni Roque ang pagbawi ng bise sa hinihingi niyang 650 million pesos na confi funds ng OVP at DepEd, sabay banat kay Romualdez.
Napakaganda po ng kanyang sinabi. Sana po lahat ng politiko, lalong-lalo na si Speaker Martin Romualdez, ay meron pong ganyang paningin. Dahil ang kinakailangan po talaga natin ngayon, pagkakaisa. At sa kanyang YouTube live kanina, tila may pahaging pa si Roque sa posibleng tandem ni na VP Sara at Senator Amy Marcos sa 2028 elections. At pagdating na 2028, parang maganda atang Duterte-Marcos naman. Anong tingin nyo? First time in history na parehong babae, pero bakit hindi? Dahil pareho naman silang merong bayag. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa. Okay, tuloy natin yan. Mga kapatid. Tuloy natin ngayon yung ngayon natin yung kwento na yan. Kasi, eto naman, tuloy natin sa isa pang video na balita rin ng News 5. Tungkol naman dyan sa posibleng tandem ni VP Sara at ni Senator Amy. Ito ngayon yung tuloy na panoorin natin. Kasi this is very interesting. Inamin ni Vice President Sara Duterte na may pinagdaraanan ng kanyang pamilya sa usapin ng politika. Sinagot din niya ang posibilidad ng tambalan nila ni Senator Amy Marcos sa 2028 elections. Nasa front Tagal pa nun. Marian Enriquez. Tambalan 5 years Sara Duterte at Amy Marcos sa 2028. Yan ang pinalutang kagabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Pagdating na 2028, parang maganda atang Duterte-Marcos naman. Anong tingin nyo? First time in history na parehong babae, pero bakit hindi? Dahil pareho naman silang merong bayag. Sa isang event kanina ni VP Sara sa Davao, sinagot niya kung posible nga bang mangyari yan. The future is far too distant for us to speculate right now what will happen in 2020. Agree naman ako doon. Si VP Sara. Tama si VP Sara doon. Masyado pa matagal. It's way too early to talk about that. Kaya nga mga kotsero, nakakagulat itong galawan ni Martin Romualdez na parang aga ng kampanya niya. Di ba? Aga eh. Siguro nagpe-prepare siya for 2025 para to secure a Senate seat. Ito na nakikita ko strategy. Prepare siya for 2025. Kasi parang, if I'm not mistaken, parang last term na yata to ni Martin. So last term na niya, let's say, takbo siya for Senate. And then, pag nanalo siya, after 3 years, takbo naman siya for president. Ganun lang makasimple yun. Let's see kung mangyayari. But it's still too... Siguro kaya nagmamadali si Martin. Kasi may 1 year na lang siya para tumakbong senador. Tapos meron na lang siyang 3 years para tumakbong president. Masyadong matagal yung... Or masyadong mabilis yung time frame para makahabol siya sa status ni VP. Kasi si VP... nakapuhunan na siya. Panahon pa lang ni Digong, nakakapuhunan na siya. When it comes to, I guess, popularity and all of that. Clout and all of that. Nakapuhunan na siya. Matagal na siya nandyan eh. Matagal na siyang naririnig eh. And mataas ang trust rating niya and everything. So, malayo-layo yung hahabulin. Kaya ngayon to si Martin, paspas. Kumbaga, foot on the pedal. Ganon. Para na may pinagdaraanan sa usapin ng politika ang kanilang pamilya kasunod ng issue sa kanyang confidential funds na kinu-question ng ilang mambabatas. It is true, political side of our family is going through a rough patch right now. Ipinagpapasalamat naman daw niya ang ipinapakitang suporta sa kanya ni Senator Amy Marcos. Matatanda ang nagbitiw ng salita ang senadora na solid siya sa mag-amang Duterte kahit mag-isa na lang siyang maninindigan. Para lang masabtan sa mga tao, lahi ang politika, lahi ang trabaho. Okay? So nagpasalamat ko kay Senator Amy Marcos sa iyahang padayon na pagsuporta sa politika sa amo ang pamilya. Tumanggi namang magkomento si VP Sara sa pagkakaalis sa pwesto bilang Deputy Speakers ng... That's interesting. That's an interesting comment, mga kotsero. Wait lang. Balikan ko yung comment ni VP Sara. Kanya, para lang maintindihan ng mga tao, iba ang politika at iba ang trabaho. Okay, sige. Iba ang politika, iba ang trabaho. Okay, mga tao, lahi ang politika, lahi ang trabaho. Okay? So nagpasalamat ko kay Senator Amy Marcos sa iyahang padayon na pagsuporta sa politika sa amo ang pamilya. Ayun. So iba ang suporta sa trabaho, iba ang suporta sa politika. So pinapasalamatan ni VP Sara si Senator Amy sa pagsuporta sa kanya sa politika. So yun.
So, siguro, baka nga iba nga yung sa trabaho. Tuloy natin. Tumanggi namang magkomento si VP Sara sa pagkakaalis sa pwesto bilang Deputy Speakers ng kanyang mga kaalyadong sina dating Pangulo at Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo at Congressman Isidro Ungab. Pero tunay daw niyang mga kaibigan ang dalawang mambabatas. But I have a comment as their friend. Okay. Sige. Si VP Sara pa nagsasalita laging very precise. Lahat qualified eh. Magko-comment ako as a friend, hindi ako magko-comment as a politician, but I'll comment as a friend. Tapos kanina sinabi rin niya, para mas malinaw, iba ang politika sa trabaho, so salamat sa pagsuporta sa politika. So very, very precise siya magsalita about this. It seems mga kotsero, she learned her lesson, no, na kailangan niyang maging precise sa mga sinasabi niya at kailangan mag-ingat kasi siguro this was really a very, very difficult lesson for her sa national politics, which is meron naman kasi talaga national politics. Kasi it's a balancing act eh. Balancing act niya ng iba't ibang interes eh. So, and I'm glad si VP Sara's learning. Sa politics, we always say that there are no permanent friends and enemies sa politika. And as a politician, it is truly heartwarming if you find another politician who is a true friend. That is why Congressman Sid Ungab and Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo has my full support as a politician and as a friend. Naging kontrobersyal ang pahayag ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan tinawag niyang pinakabulok na institusyon ng Kamara na pinamumunuan ng pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos na si House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay naman sa tanong kung isusulong pa ni VP Sara ang pagbabalik ng kanyang confidential funds sa mga susunod na taon matapos niya itong isuko kahapon, ito lang ang kanyang sagot. Something that I cannot speculate right now because the next budget will be more than a year pa. Nagbabalita mula sa Frontline. Ba't naman kasi tatanungin nyo tungkol sa confidential funds next year? That's so stupid. Bakit? Next year pa yun eh. Ngayon pa nga lang eh. Dinidebate pa yung current yung 2024 na budget. Tapos kakausapin nyo tungkol sa 2025. Ano ba naman klaseng tanong yan, News 5? My goodness. But anyway, so ayun na nga mga kotsero. So it seems, dahil sinabi na ni Senator Amy, na meron talagang lamat. May lamat na. And, but I don't think it is coming, the lamat is coming from the side of either yung family ng Marcos or family ng Duterte. I think it's really coming from GMA and Romualdez. Ayun lang. So, si VP chose GMA to be a friend and then ito si Martin Romualdez, dikit ng dikit kay President Bongbong Marcos. Kasi mukhang doon niya, mukhang gusto niyang kapag pinag-usapan si President Bongbong Marcos, siya ang unang-unang maaalala. Halo effect ang tawag dyan, mga kotsero. Halo effect. Kapag naisip mo si President Bongbong Marcos at ang mga katangian niya, pag pag tinabihan siya ni Martin Romualdez, maiisip mo rin, ay, para siyang si Presidente Bongbong Marcos, para siyang ganito, para siyang ganyan. So, ganun. Halo effect ang tawag doon. So, gusto niyang ma-associate siya, dikit na dikit eh. Di ba? Pati nga PCO. Diyos ko. Ano ba naman kayo, PCO? Tutok sa trabaho. Kayo talaga dyan, inuuno. Naikipolitika kayo eh. Goodness. But anyway, will it work? Hindi natin alam. I don't know yet. Pero masyadong maaga yung pagpapabida ni Martin Romualdez. But again, kasi nga, maghahabol siya eh. At saka 'di ba kanina nasa bahay daw siya ng mga Marcoses, 'di ba? Kausap si Madam Imelda. So, which is interesting for me kasi today is the birthday of Senator Amy Marcos at wala siya dun sa kasama ng kanyang pamilya. So, my goodness, this is so interesting mga kotsero. Ay, but anyway, maybe they will celebrate it another time. We don't know.
But anyway, so mga Konchero, ano ba sa palagay nyo? No? Comment down below kung ano yung palagay nyo dito sa ganap. No? So, mukhang confirm na may lamat, but it's not coming from those. It's not coming from VP Sara, it's not coming from PBBM, and it's not coming from Senator Amy. So, most probably, dahil nga sa mga grupo-grupo sa paligid nila, I could say it's within the groups of GMA and within the groups of Martin Romualdez. What do you think? Comment down below and sabihin nyo sa amin yung inyong mga pananaw. So ayun mga Konchero, hanggang dito na lang po tayo sa video na ito. Okay, please don't forget to subscribe to our Coach Jared YouTube channel. And please don't forget na meron din po tayong Facebook page na pwede nyo puntahan para sa mga updates sa aking channel. And I'll give, ayun nga, Merry Christmas and Happy New Year advance. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Alright, so bye everyone. See you next time. Bye.